opera. Okay, nagkaroon ng operation via satellite. Napalitaan niyo po ba yon? Na ang nag-o-opera ay nasa sa Italy at ang inopera ay nasa sa China. Napalitaan niyo po yon? The first ever pag-o-opera via satellite. Kasi nagkaroon na ng operation din dati, 2001, the first remote operated operation ay naganap naman po noong September 7, 2001. Ito po yung okay. Sige, pwedeng ipakita, pwedeng hindi. Okay. Sige, meron lang pong kahit ano lang, yung kahit hindi video, kundi sige. Yan ba yung latest? Ipakikita ko lang po sa inyo na uso na pala po yan na pwedeng operahan ka ng doktor kahit hindi ka kasama. Okay? Ayan, ito po yan. Tingnan lang natin ng konti. Yan. Ang sabi po nung Amerikano, procedure involves a robot in Beijing being controlled by a specialist in Rome. Our correspondent Jen Copestake reports. This patient in Beijing is being operated on by a robot controlled from the Italian capital Rome, over 8,000 kilometers away. The Chinese team, including a backup surgeon, watched the operation closely at the 3rd Medical Center of the People's Liberation Army General Hospital. Professor Zhang Xu guided the robotic arms remotely via surgical console to complete the delicate work of removing a lesion from the patient's prostate. The two-way communication may be happening between cities on opposite sides of the world, but the robot performed the surgery as if the doctor was in the room. The delay or latency was only 135 milliseconds, below the 200 millisecond standard suggested by various medical studies for telesurgery. The biggest problem with remote surgery... Check. Okay na. Okay. 8,000 kilometers away from Rome to Beijing. Ano po ang ating pinapakita dyan? Yung word na control. Okay? Yung term na control. Gaano lang ang delay? 120 millisecond. Mabilis pa ang kisap ng mata sa delay ng signal. Anong tindi niyan? Talang yung sa ating internet kung o-operahan tayo sa Pilipinas ng ganyan, medyo po, sorry, cannot be reached. Ano nangyari? Alin ang tatahiin na? Yun namatay na yung pasyente. Okay, kasi ang bagal ng wifi natin. Pero sa kanila, via satellite, tapos may doktor din nakabantay doon if ever na mag-malfunction yung robot. Pero ang punto po natin dyan, yung tayo nasa sa mundo na ang daming bagay na controlled remotely, operated. Okay, remotely operated. Ang drone, ganun din ang principle. Drone war. Ibig sabihin, meron lang mga pilot or engineer or tao na nagko-control and then it can precisely attack the target. Ang punto po natin ngayon pong umaga is, bakit yan ay ating nababanggit? Sapagkat may kinalaman po yan sa tinatawag ding pagiging control ng spirit. Meron po kasing issue dyan sa being filled by the Spirit. Ano ba ang ibig sabihin ng being filled o puspos ng Espiritu? Okay, nung unang panahon po, lalo yung mga matatagal ng mga Baptist, Tita Merly, lagi napapag-usapan niyang puspos ng Espiritu, Tita Lorna. Yung mga unang mananampalataya, ikaw ay puspos ng Holy Spirit. Ngayon, sa ating panahon, ano ba ang ibig sabihin niyan? What does it mean na ikaw ay puspos ng Espiritu? Ang keyword po dyan yung control. Control. Ikaw ay kontrolado ng Holy Spirit. Ngayon po, kung paano na ang isang robot ay nakakapag-perform ng maganda, dahil ito po ay control ng magaling na doktor. Okay? Nakakatakot pagka AI lang talaga yung siya lang ang gagawa, baka tahin ng ating bibig, huwag kang maingay. Pero dahil may doktor na matalino, nakokontrol niya yung robot at ang robot ay nagpe-perform. Bagaman hindi tayo robot, pero naroon yung idea na pagsabing ikaw ay spirit-filled, okay, it talks about being controlled. Pero simulan natin po ang ating pag-aaral
sa Ephesians chapter 5, ng talakayang spirits in feeling, yung pagiging puspos ng espiritu, ano muna yung hindi pagiging puspos ng espiritu? Okay? Okay, letter A. What it is not. Ang pag-usapan po natin ay pagiging puspos ng espiritu. Ano yung hindi, ang tawag dito? Ating i-define siya ng pabaligtad muna. Okay? What it is not. Okay? In feeling or being filled by the Spirit, number 1, it is not the indwelling of the Holy Spirit. Okay, ating unawain po ito ha. Pag sinabing puspos ng Espiritu, hindi ito tulad ng tinatahanan ng banal na Espiritu. Bakit? Ang nakalagay sa ating binasang talata, be filled with the Holy Spirit. Be filled. Ikaw ay mapuspos ng Espiritu at nang wag ng alak. Sabi kundi kayo'y mga puspos, be filled. Pag sabing be filled, yan ay utos na ikaw ay mapuno at laging puno. Walang utos sa Bible na ikaw ay be indwelled by the Spirit. Wala. Sapagkat it is not in the indwelling, it is not the indwelling of the Spirit. Romans 8 verse 9. Wala pong utos na tayo ay tahanan ng Espiritu Santo. Bakit? Nung ikaw ay naligtas, sadyang tinatahanan ka na ng banal na Espiritu. Romans 8:9. Ang sabi ng Bible, datapwat kayo wala sa laman, kundi nasa Espiritu, kung gayoy, tumitira sa inyo ang Diyos, Espiritu ng Diyos. Datapwat ko ang sino may walang Espiritu ni Kristo, siya'y hindi sa Kanya. Atin pong unawain. Sabi ng Bible, the Spirit of God dwell in you. Kailan? Nung tayo ay naligtas. So magkaibang bagay po yung ikaw ay puspos ng Espiritu at tinatahanan. Okay? Nung tayo ay naligtas, tayo po ay tinatahanan na. Tama po ba? Alam niyo po ba na ang Panginoon ay kasama niyo mismo? Sabihin mo sa katabi mo, nasa iyo ang Panginoon. Apo. Naunawaan nyo dapat yan. Ikaw mismo, you listen, ikaw at ako mismo ang templo ng banal na Espiritu. Tinalakay ni Brother Andrew last week. Kaya nga po ang ating pag-aaral magkakadugsong Tinalakay last week yung God's Word, Spirit's Sword, then Spirit's Temple. Ngayon naman, Spirit's infilling. Ikaw ay pupuspusin ng Espiritu. Pero, pwedeng ikaw ay tinatahanan ng Espiritu, pero hindi ka puspos. Okay? Dahil nung ikaw ay naligtas, ikaw ay tinataka na ng banal na Espiritu. Okay? Ikaw ay tinatahanan na. So, it's not the indwelling of the Holy Spirit. Ikalawa, it is not the baptism by Christ with the Holy Spirit. Naririnig ko po minsan yung baptism, baptized in the Holy Spirit. Okay? 1 Corinthians chapter 12 verse 13. 1 Corinthians chapter 12 verse 13. Anong sabi po ng Biblia diyan? Kailan nangyaring ako'y nabautismuhan sa Espiritu Santo? 12 verse 13. Sapagkat sa isang espiritu ay binabautismuhan tayong lahat sa isang katawan. Nawain niyo po ang talata. Maging tayo'y Hudyo o Griego, maging alipin o laya, tayong lahat ay pinainom sa isang espiritu. For by one Spirit, we are all baptized into one body. Ano ba yung baptism by the Spirit? Binautismuhan ng Espiritu Santo. Ito ba yung ako'y gagaganyan? Mamaya, tatalakayin po natin yan. Kasi may mga kasamahan tayong mga Christian na they think na pagsabing ikaw ay baptized ng Espiritu, mayroong ecstatic feeling. Ano yung ecstatic? Parang nararamdaman ko si Lord. May malamig sa aking ulo. At bumababa sa aking paa at parang may kuryenteng dumadaloy. Baka naman nag-ground ka lang ng iyong washing machine. Being filled by the Spirit is not being dwelt by the Spirit. Nangyari na po yun. Nung ikinaligtas, ikaw ay tinatahanan na. Ikalawa, it is not being baptized by the Spirit. Nangyari na yon. Nung ikaw ay naligtas,
spiritually, ikaw ay binaptize into the body of Christ. Anong ibig sabihin ng Brother Henry? Lahat ng naliligtas, di tayo isa-isang tao. Nung tayo naligtas, tayo inilagay ng Holy Spirit spiritually sa body of Christ. Kaya tayo parang mga cells sa isang body. Iba-iba tayong cells, in-infuse tayo sa isang katawan, katawan ni Kristo. Iba-iba nga lang ang ating parte. Merong mga cells na nasa may kilikili o nasa may daliri, but ang punto ay cell ka. Bahagi ka pa rin ng katawan ng ating Panginoon. That is the baptism by the Spirit. It is not indwelling. It is not baptism by the Spirit. It is not the sealing of the Spirit. Ephesians 1:13. Ito po ay ating nililiwanag dahil may mga grupo po ng mga, particularly sa tinatawag natin mga Pentecostal group, na meron silang erroneous view pagdating sa Holy Spirit. Ikukwento ko po sa inyo, dati may binabible study po tayo dito sa may kampo ng sundalo. Ito yung kanilang testimony. Yan ang Holy Spirit. Yan. Lumalakad na. Habulin natin ang Holy Spirit at nang tayo mapuspos. Totoo po yan. Sundalo po yon. And ang kanyang testimony, Brother Henry, ano ang ibig sabihin ng puspos ng Espiritu? Sa kanilang simbahan daw ay ganun rin. Nakupo sila sa upuan, bigla yung sasabihin na pastor, ayun, ang Holy Spirit. Nasa sa may balcony. Puntahan natin. Holy Spirit. Parang yun ang lang idea na dapat hulihin mo ang Espiritu. Ano yung Ghostbuster tayo nito? Para naghahanap ka ng multo na gagamitin mo yung Ghostbuster. Ganun ba? Ang Holy Spirit parang multo na hahabulin mo para mapuspos ka? Ano ba yun? Ganun ba yun? Na come Holy Spirit, parang wala pa siya sa iyo, ba't mo tatawagin? Ay nakatira na nga sa iyo? He is already indwelling you. He is already baptized you into the body of Christ. Hindi, Holy Spirit, i-baptize mo ako. Nung naligtas ka, binautismuhan ka na sa Espiritu, dinagdag ka na sa katawan ni Kristo. Di po ba, nadadagdag sa local church, pag nababaptize, hindi ka pwede maging miyembro ng Baptist na hindi ka nabaptize, hindi ka rin magiging bahagi ng body of Christ kung hindi ka binaptize ng banal na Espiritu into His body. Ikatlo, itong infilling is not the sealing of the Spirit. Ephesians 1:13, ito yung tinatawag sa Katoliko, nung tayo Katoliko pa po, sa mga Catholic na nakikinig, ito yung sasabing, yung obispo ang naglalagay ng langis, anong tawag doon? Hindi. Komunyon, yung isa pang, Hindi. Anong tawag nga po doon? Yung ikatlong sakramento? Kumpil. Yan. Salamat, Father Reinin. Ephesians 1:13. Sabi ng Bible, na sa Kanya, kay Kristo, kayo rin naman, pagkarinig ng aral ng katotohanan, pakinggan niyo po ito ng ebanghelyo ng inyong kaligtasan, di kayo nakapakinig ng Bible, ng ebanghelyo, gospel, na nung kayo tumanggap, tingnan po ito, na nung mula na kayo sumampalataya, ano nangyari? Kayo ay tinatakan, past tense. Kayo ay tinatakan, pero yung being filled, dapat lagi yung mangyari. Pagkakaiba po yun ang tense na ginamit dito sa indwelt, baptized, sealed, puro past tense. Nangyari na. Nangyari na. Ikaw ay natahanan na. Ikaw ay nabautismuhan na sa Espiritu. Ikaw ay natataka na. Pero yung being filled, it is, para siyang present progressive. Dapat ay, ikaw ay pinupuno at patuloy pang pinupuno. Medyo yun ang gamit ng Word of God yan Being filled, be filled. Filled, pero being pa. Kailangan mo pa ring mapuspos. So ating titingnan po mamaya, ano ba gayan? It is not the sealing of the Holy Spirit. Mga minamahal na naligtas, mula nang tayo po ay naligtas, hindi tayo kailangan magpakumpil. Para makumpleto ang ating kaligtasan, nalalagyan ka ng langis, ng jeep, sa noo. Para mas medyo mahal-mahal, motol pa yan, kaya matibay yan. Hindi po yun ganon. Nang ikaw ay tumanggap kay Kristo, bilang iyong Panginoon tagapagligtas, ikaw ay tinataka na ng banal na Espiritu. Tanda natin, no seal,
no salvation. Do not accept if the seal is broken. Di ba? Nakalagay, hindi ka rin tatanggapin sa langit pag wala kang tatak ng Espiritu. Kailan ako magkakatatak? Ano yun, Kuya Henry? Tato? Hindi. Na ikinanalig kay Jesus Christ bilang Lord and Savior mo, ikaw ay tinataka na. Okay? Kumbaga sa passport, hindi denied. Okay? Ang tatak, ikaw ay accepted. Okay? Number 4, what it is not. It is not the indwelling of the Spirit. It is not the baptism by Christ with the Holy Spirit. It is not the sealing of the Holy Spirit. Number 4, it is not the speaking of gibberish language. Acts chapter 2. Dito po tayo nagkakaroon ng mga pagtatalo sa ilang mga na under ng Christianity. Yung tinatawag na speaking in tongues. Okay? Acts chapter 2, verse 3. Ito po'y tagpo na sila ay nung Pentecost, pag sabing Pentecost, 50 days. Nung ika-50 days na, ang Panginoon ay 40 days nilang kasama sa lupa. At sabi ng Panginoong Hesukristo sa mga alagad, ay, wag muna kayong alis ng Jerusalem. Wait for 10 days more. After ng 10 days, saka pa bumaba ang Holy Spirit sa anyong apoy. Verse 3. Itong dilang apoy na ito ay nagkabahabahagi. Butit hindi nasunog yung buhok. Kasi siya yung apoy na hindi nakakasunog pero nagliliwanag. Nung ito'y pumatong sa ulo ng mga mananampalataya, 120 sila that time, sa isang room. Ano nangyari po sa kanila? Sila ay nangagpasimulang magsalita ng iba't ibang wika. Ito na yung issue dito. Ang sabi ng ating ilang mga kaibigan ay ganito, pagka ikaw ay puspos ng Espiritu, dapat marunong kang mag-speak in tongues. Kasi nakalagay sa Bible, verse 4, and began to speak with other tongues. Okay, ibaba pa natin. Ang nangyari dito, they speak with tongues. Ano yung speak with tongues? Nagsalita sila ng iba-iba daw wika. Okay, ano ba yung iba-ibang wikang yan? It is not speaking of gibberish. When we say gibberish, unintelligible or meaningless language. Kung kayo po ay nakasaksi ng nag-speak in tongues, magsisimula yan sa hallelujah. Mamaya magsasalita nyo, and they think, makinig po kayo and they think that is speaking in tongues. No. When we say tongues, tongues, sabihin nyo, tongues. It talks about glossa. Glossa. Pag sabing glossa, language. They speak in other language. Bakit natin nasabing hindi po yung magulo na tulad ng naririnig natin sa ibang mga churches ngayon na mamaya matutuliran at magtutumbahan pa at may tagasambot sa likod. Atin pong itinatama ito Ano ba ang puspos ng Espiritu? Dapat nag-speak in tongues na. Natanong ako minsan, ikaw ba nag-speak in tongues na? What do you mean? Na nag-speak in tongues. Meron po yan. Minsan, panoorin natin minsan. Huwag muna ngayon. Okay? Nire-research ko yan Pero tingnan po sa Biblia, nung sila, tingnan ang speaking in tongues ay na yung hindi gibberish. Tingnan verse 9. Verse 8, sorry. Ang sabi ng mga tao, ay bakit nakakapagsalita? Verse 6 pala, sorry. At nang marinig na ang ugong na ito, nangagkatipon ng karamihan at nakamulaga. Sila'y nalito. Sapagkat, niyo po, listen, sapagkat sa kanila'y narinig ng bawat isa na sinasalita ang kanyang sariling wika. Therefore, hindi ito wikang hindi maintindihan. Ang nangyari dito, nang bumaba ang Espiritu Santo, sila po'y napuspos, sila'y nagsalita ng iba-ibang wika na naiintindihan na nakikinig. Hindi yung pagpasok mo, anong sinasabi nun? Tinanong ko po yung mga nagsisimba at naka-attend ng nag-speak in tongues, anong sinabi niya? Wala akong naintindihan, Kuya Henry. Sa Biblia, nung nag-speak in tongues ang mga alagad at ang mga mananampalataya, naiintindihan. Ano yan? Halimbawa, merong Vietnamese sa congregation. Nung ako'y nag-tongues, kaya ko magsalita ng salita ng Vietnamese.
Meron nakikinig na, tingnan po yung mga lingwahe narito, verse 9. Tingnan po yung mga wikang naririto. Ang sabi ng mga tao, bakit ito'y mga Galilean, Jewish, Israeli? Nakalimutan ko pala ipapray yung Israel kanina, no? Naalala ko lang, Israel. Pagpray niyo po ang Israel. Okay, bigla lang sumagi sa isip ko. With Iran, okay? Itong mga ito, Galilean, verse 9, tingnan yung kanilang mga lingwahe naririnig. Parthians, Medes, ito yung mga tao, Elamites, Mesopotamia, Judea. Ito yung mga lugar na pinanggalingan ng mga tao na may kanya-kanyang dialect or language. Ponto, Asia, Phrygia, Pamphylia, Egypt, Libya, Cyrene, Roma, okay? Cretense, verse 11, Arabe or Arab, ay nangarinig nating nagsasalita sila ng ating mga wika. Therefore, ang maging puspos ng Espiritu Santo ay hindi yung ikaw ay nagsasalita ng hindi maintindihang salita. Sasabihin mo, ako'y napuspos ng Espiritu. Bakit? Tingnan mo, brother, hallelujah, hallelujah. Yan po ay hindi joke. Nagaganap yan sa mga churches ngayon. Na para masabing, ako'y puspos ng Espiritu, dapat ako'y magsalita ng salitang hindi naiintindihan. Baligtad na baligtad. Ang nasa sa Bible, nagsasalita ng wikang naiintindihan. Yun ang kaliwanag ko. Naririnig nating nagsasalita sila ng ating mga wika at ng mga makapangyarihang gawa ng Diyos. So yun po yung ibig sabihin ng gift of tongues. Ikaw ay may capacity na ikaw ay Filipino, ikaw ay polyglot. Kaya mo magsalita. Ang ating Bible, diglot lang eh. Diglot, dichotomy, dalawa lang. Pag sabing ikaw ay polyglot, abay, pagkakaharap mo yung Ruso, Vladimir Putin. Okay. Pagkakausap mo yung Chinese, Xi Jinping. Okay. Paghapon naman, Yamaha, Suzuki, Honda. Okay. Kaya mo yon. Kasi polyglot ka. Hindi. Kidding aside, ang idea, you can talk to other language. At tayo mga Filipino, tayo medyo gifted dyan. Ang bilis natin mag-adapt ng lingwahe. Pati lingwahe ng bakla, nakukuha mo nga eh. Okay? Mga etchines, eklabos yan. Yan ay wala sa Biblia ha. Okay? So ating niliwanag lang po, ano yung spirits in feeling is not speaking unintelligible or meaningless language. So wag po tayong maniniwala dyan ha. Nadating na po yan ngayon. Sa mga Pentecostal movement, even sa mga para-churches or mga Christian churches, dumadating na rin yan na para masabing ang inyong simbahan ay puspos ng Espiritu, dapat kayo magsalita ng hindi maintindihang salita. Hindi yun ang nasa sa Bible. Sa Bible, mas maigi daw magsalita ka ng 5 salita na naiintindihan kaysa 1,000 salitang walang makaintindi. Okay? So yun po yan. So yan yung mga hindi ibig sabihin ng pagiging puspos ng Espiritu. So what it is not the indwelling, not the baptism by Christ with the Holy Spirit sa atin, not the sealing of the Holy Spirit. It is not speaking of an intelligible language or meaningless or gibberish ang term dyan, language. Ngayon, puntahan na natin yung what it is. Ano bang ibig sabihin na filled ng Holy Spirit? Okay? Yan ba yung feeling ko, ako'y spiritual ngayon eh? Parang ang aking paa ay lumulundag pa simbahan. At gusto ko laging humugot ng maraming lilibuhin at mag-offering. Yung ba yun? Okay? Yan ba yung parang may kuryenteng dumadaloy? Ano ka, si Goku, si Vegeta? Okay? Yung ba yun? Okay, ating tingnan po sa Biblia. Well, i-define muna natin yung word na filled. Ano ba yung filled? Number 1, be filled na ginamit po sa, actually, ang ginamit dito yung sa Acts eh. Yun yung nakatoka sa aking text. Pero hindi ko po diniscuss muna ang buhay ni Stephen. Masyado makukulong ako dun sa tagpo lang na yon. Pag sabing be filled, to make full, to fill up, okay? Abound, complete, okay? Puno. Kung sa battery ay 100%, ikaw ay puno na, fully charged. Pag sabing full of the Spirit, same thought,
Ang idea po nito ay filled up opposed to empty or hollow vessel or surface, covered every part of the soul, thoroughly permeated with. Kumbaga sa itlog na maalat, talaga lahat ng itlog ay, pati yung nasa loob at puti ay maalat. Pag sabing filled, para po yung sail ng barko, nung unang panahon na hindi pa uso ang dimake ng barko, na diesel engine ang nagpapatakbo or kung ano man, o nuclear power. Nung unang panahon, ang barko ay pinatatakbo ng layag, sailboat. Pagka yun ay puno ng hangin, filled with air, filled with wind, it move forward. Yun yung idea ng ikaw ay filled ng Holy Spirit. Hindi yung parang basong static lang, na puno na, bagaman idea rin yon. Pag sabing filled, para kang isang barko na ikaw ay may layag na hinihipang ka ng hangin at ikaw ay tinutulak nito kaya tumatakbo ka. That is being filled. Dalawang idea. Iba yung puno na static, nakatigil na lang, napuno na drum, tangke ng tubig, tigil na. Ang idea ng infilling ng Holy Spirit, parang hangin na kaya ka tuloy ng takbo, nabubugahan ng hangin yung iyong layag, kaya ikaw ay tumatakbo. That is being filled ng Holy Spirit. Ikaw ay kanyang minumove forward. Ngayon, ano ba yon? So number 1, being filled or spirits infilling. What are the qualities of a spirit-filled life? Or spirit-infilled life? O yung ikaw ay puspos ng Espiritu. Number 1, it is being repeatedly influenced by the Holy Spirit through the Holy Scripture. It is being repeatedly influenced by the Holy Spirit through the Holy Scripture. Anong ibig sabihin ng Brother Henry? Kanina, ang pagiging puspos ng Espiritu, hindi po one time, big time na nangyari sa buhay mo. Pakinggan niyo po ha. Hindi yan, napuspos ka at lagi ka ng puspos. Ang pagiging puspos ng Espiritu Santo po, mga minamahal, sa pag-aaral ng mga nauna sa amin, yan ay repeated influence. Anong ibig sabihin ng repeated? Paulit-ulit yang pwedeng mangyari sa iyong buhay. Paano? Anong kailangan? Through the Holy Scriptures. Okay, pakinggan niyo po ito. Walang magic para mapuspos ng Espiritu Santo. Pakinggan niyo po ha. Wala diyang magic. Paano ba mapupuspos ang Espiritu? Ako ay magkukulong sa kakuloong? Ako ay aakyat sa tree house? Ako kaya ay pupunta sa isang bundok? No? Ang kailangan natin para tayo ay mapuspos ng Espiritu is through the Holy Scripture. Wala diyang magic. Tingnan po ang nasa Biblia, Ephesians chapter 5. Inyong pagkumparahin ng Ephesians chapter 5 at ang Colossians chapter 3. Tingnan po, Ephesians 5:18. Tingnan po ang Bible. Bakit natin nasabi na magkaugnay ang dalawang yan? 5:18. Ano sabi ng Bible? Huwag kayong magsipaglasing ng alak na kinaroroonan ng kaguluhan. Sadya naman po, bawal sa ating maglasing, sa ating mga, ay shut lang Kuya Henry. Okay? You shut up. Okay? Hindi rin yan. Okay? Sabi ng Bible, huwag kayong magsipaglasing ng alak. Bakit bawal? Na kinaroroonan ng kaguluhan. Kasi nung unang panahon po, ang mga tao sumasamba, para daw maramdaman nila ang Diyos, sila'y nagpapakalasing. At sila'y pag mga lasing na, damang-dama ko si Lord. Amen. Meron silang mga drinking orgies, drinking parties sa kanilang mga templo. Kaya itong binabanggit ni Pablo, ito yung normal na nakikita niya. Sa Efeso, may templo doon ni Diana Zubiri. Okay. Ni Diana of the Ephesians. So kita nila na pag sila'y sumisimba, at sila ay nagbabarik, bahagi na kanilang worship service ang pagbabarik. Kaya sabi ni Pablo, oy, kayo mananampalataya, huwag kayong magsisipaglasing ng alak. Iba na kayo. Hindi yan ang ating paraan para tayo maging malapit sa Diyos. Hindi yung pagbabarik na parang damang-dama ko si Lord. Amen. Hallelujah. Kung anong ginagawa nila, Apollo, purin si Apollo, si Diana. No. Sabi ni Pablo, huwag kayong magsipaglasing ng alak. Kasi kadikit ng pagsamba ng mga pagano,
ang pag-iinom ng alak noong unang panahon. Kaya ang Efeso pa naman, sikat sa ganyan. Kaya sinabihan ni Pablo na huwag kayong magsisipag lasing ng alak, kundi mga puspos kayo ng Espiritu. Tingnan yung magiging bunga. Verse 18. Ito itatalayan ko naman mamaya, pero yung tingnan lang po. Tingnan yung bunga. Mag-usapan ng salmo, himno, awit. Yun yung tingnan ng Colossians 3. Lipat tayo ng konti. Colossians chapter 3, verse 16. 3 verse 16. Ang sabi ng Bible, manahanawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo. Kanina, Espiritu Santo. Tingnan yung magiging bunga. Manahanawang sagana sa inyong Espiritu ni Kristo sa buong karunungan, kayo mga turuan at mga paalalahanan sa isa't isa sa pamamagitan ng salmo, ng mga himno, mga awit na ukol sa Espiritu, na magsiawit kayong may biyaya sa inyong puso. Anong inyong napansin? Same effect. Anong effect? Yun, magturuan, magpaalalahanan sa salmo, himno, at awit. Okay, inyong unawain ha. Pag nagbabasa ng Bible, inuunawa yung takbo ng talata. Doon sa una, mapuspos ang Espiritu, wag ng alak, ang bunga ay ayan. Verse 16, verse 18. Lipat sa Colossians, niliwanag ni Pablo, kayo ay dapat tahanan ng salita ng Diyos. Anong bunga? Yun din, awit, it regards music. Anong sabi ni Dr. MacArthur? Merong parallel truth tayo makikita. Same effect. Anong effect? Yun. Therefore, kung same ang effect, same ang cause nito. Hindi iba ang ikaw ay puspos ng Espiritu at puspos ng Biblia. Okay, tingnan nyo ang inyong katabi. Yan, tingnan nyo. Tanungin mo, ikaw ba'y nagbabasa ng Biblia? Okay, sige, tingnan nga kayo sa akin. Alam niyo po ganito yan. Malaki ang kinalaman ng pagiging spirit-filled ng mahilig sa Scripture. Kaya pag ang isang tao ay hindi mahilig sa Bible, hindi yan puspos ng Espiritu. Ulitin ko yun ha. Pag ikaw young people ka, hindi ka babad sa Biblia. Babad ka sa Netflix. Puspos ka ni Netflix. Babad ka sa Facebook, hindi ng Bible. Yun ang pumupuspos sa iyo. Subaybay mo lahat ng mga episode ng Korean novela. Kaya naging madrama na rin ang buhay mo. Totoo po yan. Di ba sabi ng Biblia, naapektuhan tayo ng ating nakikita. My eyes affects my heart. You listen. Ano ba, Kuya Henry, yung ibig sabihin na infilled by the Spirit? Ito pala yan. Being infilled by the Spirit is repeatedly influenced by the Holy Spirit through the Holy Scripture. Ako'y may napapansin dito, magaling magbasa. Yan kapatid ni Tina. Yan, nandiyan. Hindi pa siya membro. Pag naging membro na, baka hindi naging mahilig. Pero ang punto ko, wag naman. Pero ang punto natin, may nakapapansin tayo nagbabasa ng Biblia eh. Observe mo ang iyong sarili. Kailan ka mas mainitin ng ulo pag nagbabasa ka lagi ng Bible o hindi? Mas malimit tayo ay bugnutin. Mas malimit tayo ay mali ang mga desisyong ginagawa pag hindi tayo nagbabasa ng salita ng Diyos. Tama, mali. At kailan naman tayo mas malakas humarap sa problema pag tayo ay nagbabasa lagi ng Biblia. Wala pong shortcut, mga kapatid. Walang shortcut. Lord, I want to be filled by the Spirit. Anong gagawin ko? Magbasa ka ng Bible. Yun. Bakit mahalagang control ng Holy Spirit? Pag hindi kanya kinontrol, iba ang ko-control sa'yo. Opo, ko-kontrolin ka ng iyong emosyon. Hindi niya ako mahal. Walang makakaunawa. Kaya nagpapakamatay ang maraming tao ngayon. Hindi niyo po ba alam? Ang trending sa Taysan, hindi na ako lalayo, ang trending sa bayang ito, maraming nagsusuicide. At mga babae pa ang madami. Why? Pag hindi guarded ng truth ang iyong heart, ano sasabihin ng puso pag nagkamali? Nakakahiya ka na. Magpakamatay ka na. Nakakahiya ka sa asawa mo. Nakakahiya ka sa anak mo. Nakakahiya. Ang pangalan mo pa naman ay kilala. Gumawa ka ng di tama. Magpakamatay ka na.
Dahil wala kang alam sa salita ng Diyos. Puspos ka ng damdamin at ng hindi ng Biblia. Ano iyong gagawin? Walang nakakaunawa. Di ata ako kain na rin kasi mabigat ako. Naunawaan niyo po yon? Hindi yan joke. Kaya pag hindi ka puspos ng Espiritu, masamang Espiritu ang pupuspos ang iyong isip. Hindi ka naman sasapian. Pero kaya kanyang bigyan ng suggestion. Psst, psst. Gawin mo kaya ito. Eh pag wala kang alam sa Biblia, oo nga ano? Yan. Kaya very important na tayo ipalabasan ng Biblia. Ibig sabihin po, yung level ng ating pagiging spirit-filled ay konforme sa level ng ating pagbababad sa Holy Scripture. Pakinggan niyo po yun, ha? Nung ito yung inaaral ko, ano ba ibig sabihin ng buspos ng Espiritu? Anong type ng blood niyo po? AB? Abnormal? AB normal? Type O? Type B? Si Spurgeon daw po, bibline. Bibline. Ano yung bibline? Pag hiniwa mo daw ang kanyang balat, ang sisirit ay burst. Ano yung sabihin nun? Lahat na ng talakayin niya, laging Bible ang kanyang bukang bibig. Ganon kasaturate ang kanyang utak ng salita ng Panginoon. Ilang verse ang sa ulo po ninyo? Oy, okay na kayo, Psalms 119. Pero ako po yung may kilala, nabasa, ang kanya nasa ulong verse, 20,000 verses. In her lifetime. 20,000 verse. Ay sayang people, kami hirap na sa 2 verse. Psalms 119. Ano nga yun? Basahin mo na lang. Naunawaan niyo po, bakit may mga taong matatatag? Why? They are saturated by the Bible in their mind. So, ibig sabihin, yung spirits in feeling, pagiging puspos ng Espiritu, ay malaking kinalaman sa pagbabasa ng Bible. Yun pa naman ang ating kahinaan minsan, ayaw nating magbasa. Gusto yung manood na ng manood. Wala akong time magbasa ng Bible, pero hindi hinahabol yung dulo ng Facebook, yung pinakababa. Ba't ito yung walang tapos? Walang tapos yan! Wala! Kaya sabi, magbabasa na ako ng Bible pag naabot ko yung dulo na rin, Kuya Henry. Merong 10,000 posts or more than 10,000 posts sa algorithm mo daily, per minute. So pag sinundan mo yan, patay ka na, hindi mo pa naabot ang dulo. Ang punto, dapat tayo maging palabasa po ng Bible. Apo, kung gusto natin maging puspos ng Espiritu, tulad ng mga tauhan sa Biblia, paano ba yun mangyayari? Ay di magbasa ng Biblia. Tingnan po ang sabi ng salita ng Diyos. Psalms 119:11. Wala namang magic para mapuspos. Ano ga yung mapupuspos? Ako kaya ay magkakagibusin. Ako kaya magyo-yoga. No. Para ikaw ay mapuspos ng Espiritu Santo, magbasa ka lagi ng Bible. Opo, magbasa lagi. Paano pagbabasa, Kuya Henry? Tingnan nakalagay sa atin mo ng Psalms 119:11. Nakalagay po sa salita ng Diyos. 119 verse 11. Ang salita mo'y aking iniingatan sa aking puso upang huwag akong magkasala laban sa iyo. Anong panlaban sa kasalanan? Salita ng Diyos na nakatira sa ating mga puso. Kaya po napakahalaga po niyan. Okay? So number 1, it is being repeatedly. Take note ha, repeatedly. Hindi yan one time, big time na buti pa nung linggo ikaw, spirit-filled. Dapat lagi. Kaya dapat lagi po tayo nagbabasa ng Bible. Ang ginamit niyang term sa Colossians, let the word of Christ dwell. When we say dwell, to live in, to be at home. Yan. Dapat ang Bible ay at home na at home sa inyong mga puso. And to dwell richly, abundantly, extravagantly rich ang word of God sa ating mga puso. Kaya mga minamahal, sa pag-aaral sa banal na Espiritu, Holy Spirit ay dikit na dikit sa Holy Scripture. Okay? So ang keyword na dapat nasa isip natin, paano ma-feel ng Holy Spirit is Scripture. Pagramdam mo na ang level ng espiritualidad mo'y nababa na, isang cause niyan, hindi ka talaga nagbabasa ng Bible.
Inuunan mo lang ang Bible. Apo. Nanawaan niyo po yun? Kung saan yung pagbabasa ng Biblia? Wala ako kuya ring time. Huwag po kayo maniwala sa kalokohan na yon na walang time. Dahil kung wala kang time, ay ba'y nakaligo ka pa? Ba'y nakakapag-Facebook ka pa? Bakit nakakapanood ka pa ng TV? Bakit nakakapag-game ka pa sa cellphone kung wala ka talagang time? It's not about walang time, it's about priority. It's not about walang oras. Paano walang oras? Ay, ikot nga ng ikot yan. It's about priority. Kasi hindi naman talaga natin kayang gawin lahat. Kayo kang gawin lahat. Try yung titigan lahat. Maduduling ka. Pero, dapat may priority ka sa pagising mo sa umaga, bago ka matulog sa gabi, dapat bahagi talaga ang pagbabasa ng Bible. Pwede po ba natin gawin yon? For your own good. Sa ikabubuti natin yan para tayong lahat ay mapuspos ng Holy Spirit. Apo, totoo po yan. Kaya alam ko ako, pagka ako'y bugnutin, alam na. Ang nabasa ko'y mga balita, gera. Ang nababasa ko yung away. Kaya gusto ko rin magpaputok ng mga missile. Pero pag nagbabasa ng Bible, yung kapag papatawad, kaawaan, yan, medyo ang utak ko ay kumakalma. Pero pagka hindi ka babad sa Biblia, alam na, ang ating attitude ay hindi puspos ng Espiritu. Puspos ng drama. Puspos ng galit. Mamaya, puntahan natin yan. Number 2. Ano ang being filled or infilled by the Spirit? Is being repeatedly influenced by the Holy Spirit through the Holy Scripture. Number 2. It is being revealed in daily life. Paano nahahalata sa buhay yan? Through the Holy Spirit's fruit. Okay? May pinaliwanag po si Dr. MacArthur tungkol dito. Iba yung gift of the Spirit. Alam niyo ba ang inyong mga gift? Isa sa gift ko, teaching. Tingin ko, ako yung pwedeng magturo. Okay? Para naiintindihan ng tinuturuan ko ang aking sinasabi. Ganun ka nga. So, may mga taong gifted sa teaching. Merong merciful. Wala kang pera? Ang dami ko rito. Mercy. May gift of leadership. Ay, pakiayos ka nun. At saka ito, tingin ko dapat may gift of leading, hospitality. Gift of madaming gift sa Biblia. Anong pagkakaiba ng gift sa fruit? Ito kasi yan. Pwedeng ako'y gifted magsalita, pero hindi nyo alam ang aking puso. Hindi nyo alam. Pwedeng magaling ka na ikaw ay nangiti kasi gifted ka sa ganyang mga bagay, sa pag-lead, sa pag-teach, sa pag-preach. Ang gift ay pwedeng nagagawa mo lang siya sa labas. Pero yung fruit ay ano yung attitude mo nang ito yung ginagawa. Ang pagiging puspos ng Espiritu, hindi yan affected, hindi siya nagbubunga ng gift. Ang bunga ng pagiging puspos ng Espiritu, yung fruit of the Spirit. So, in short, ang Spirit-filled life ay ang test diyan para malaman mo, ako ba Spirit-filled or hindi? Punta ka sa Galatians chapter 5. Tingnan po. Galatians chapter 5. Dito natin makikita kung tayo ay Spirit-filled na nga. Galatians chapter 5, verse 22. Tingnan po ito. Paano natin masasabing healthy ang isang puno at madagta ang loob nito? Nagbubunga. Okay? Ang tuyong halaman, hindi yan magbubunga. Ang tuyong sanga, hindi magbubunga. Paano masasabing ang sanga ay madagta at sagana ang dagta na pupunta sa branches? Ito ay magbubunga. Ano yung bunga ng puspos ng Espiritu? Galatia 5:22. Okay, Galatians chapter 5 verse 20. Yes, 22. Tingnan po ito. Datapwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. Okay? Ano nakalagay dito? Katuwaan. So malalaman mo na ikaw ay may Holy Spirit na mataas ang level ng pagpuspos niya sa iyo kung itong mga bagay na ito, inyo pong tingnan ha, kung ito'y nasa sa inyo.
daily. Ano po ito? Pag-ibig. Tapos mamaya, punta natin sa ni-apply ito ha. Pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, yung tinalaki ni Pastor Romel kanina, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil, laban sa gayong mga bagay, walang kautusan. Ibig sabihin, walang limit yan, walang kautusan. Wala diyang boundary ng pagmamahal, walang boundary ang pagiging masayahin, magpagpahinuhod, wala yang limit kung gusto mong gawin. Anong ibig sabihin nito? Paano natin malalaman na tayo ay spirit-filled? Tingnan nyo yung bunga ng Espiritu sa inyong buhay. Halimbawa, balikan natin ako sa verse 18 ng Ephesians. Tingnan po. Ephesians 5. Ang sabi rito, huwag kayong mga sipaglasing ng alak na kinaroro ng kaguluhan, kundi kayong mga puspos ng Espiritu. Ano yung mga daily life na pwede mong makita na ako ba ay puspos ng Espiritu? In regards to what? Merriment. Ano yung merriment? Saya. Yung pagpapakasaya. Ang sabi rito sa verse 18, isa sa bunga ng Espiritu ay kagalakan. Tama? Yung ibang tao kailangan magbarik para maging masaya. Kung gusto mong lumigaya, magbalagtas muna at magbabarik. Pero pagka ikaw ay ligtas na, ikaw ay may Espiritu, ang kagalakan mo ay hindi nakadepende sa alak. May bungang ibinimigay ang Holy Spirit sa iyo na ikaw ay nagsasaya na hindi ka nagkakasala. Nuhaan niyo po yun ha? Maraming mga gumagawa ng kasayahan, ba't malungkot? Alam niya na may balik. Bakit? Ang ginagawa mong saya, parang nagdadrugs ka. Nag-aadi ka. Masaya ka sa ginagawa mo, pero ba't ka hindi masaya? Kasi may dulo yan Pero ang sabi ng Bible, yung bunga ng Espiritu, makikita yan sa iyong pagsasaya, not drunk with wine. Okay? So hindi kailangan ng mga binata na magbarik para mapatunayang ikaw ay lalaki o ikaw ay masaya. Okay? Ladies, ganun din. Hindi ka marunong makisama. Ladies drink naman ito pomelo with gin. Okay? So hindi tayo sakay dyan sa mga ganyang mga padali. Why? Be not drunk with wine. Ang ating kasayahan ay iba sa kanila. Ikalawa, saan applicable ang fruit of the Spirit? In music. Music. Ang Christianity lang ang belief na mahilig sa musika. And yun yung mapapansin. Ang music, particularly, anong kanakanta sa Buddha? Kayo kinakarinig ng Buddhism. Ano ka na? Amitabha, tingin nga, Amitabha. Yun, ang binabanggit. Find your center. May umaawit ba doon? Minimal. Anong kinakanta ng Islam? Purihin si Muhammad. Ang music, yung music talaga, yan ay Christian talaga. Malimit ang umaawit ay mga mananampalataya. So number 2, under ng number 2, ang pagiging puspos ng Espiritu ay nare-revealed in our merriment, sa ating kasayahan. Ikalawa, sa ating kanta. Kayo po ba nakarasan ng yung pagkagising nyo sa umaga, ikaw ay napapaawit na? Narasan niyo po yun? Na pagkagising mo pa lang, there is a song in your heart. Isa pa lang manifestation ng puspos ng Espiritu, yung ikaw ay umaawit. Kaya dama ko rin ang sarili ko pag ako'y tamad kumanta, may problema ako sa loob ko. Noong isang araw naman kami naglulutong magkasama ng aking asawa, sabi ni Erel, kaya pala masaya, kasama ang asawang nagluluto. Hindi niya alam, bago pa gumising ang asawa ko, ako'y masaya na umaawit sa Panginoon. Hindi, but definitely, pag masaya ka, napapakanta ka, kahit sala pa ang tono. Ang Diyos ay purihin! Kahit nasala, bingin ang katabi mo. Bakit? Ay tuwa ka pa rin sa Diyos Nanawaan niyo po yun? Umaawit ang iyong puso sa Panginoon. Kaya,
Ay, Kuya Henry, hindi ba hipokrito yung ano? Hindi naman ako masaya, ako'y kakanta. Alam nyo, don't follow emotion, do the motion. What I say is this, dumating ka sa church, ang bigat ng puso mo, nagkaaway kayo na iyong kapatid, ng iyong anak, hindi mo makita yung medyas mo, bugnot ka. Kaya ang medyas mo ay black and red. Hindi makita eh. So dumating ka na ikaw ay sullen, ang iyong espiritu ay dull. Pero umupo ka, tumayo, umawit. Wala sa puso mo yung awit. Pero as you go along, you do the motion, you do singing. Alam nyo, mamaya mararamdaman mo, merong parang alam yung kaliskis na natanggal sa mata. Parang natatanggal yung bigat ng iyong kaluluwa. Why? Diyan ginagamit ng Holy Spirit to infill us ang music. Kaya may time na ako talaga mahilig po ako sa music. Hindi ako magaling, hindi mahilig ang music sa akin. Mahilig ako magpatugtog. Classical music man yan at Christian music. Why? Iba ang dating sa akin ng musika. Ganun din. Pero anong klase musika? Anong klase musika? Anong klase music? Psalms, hymn, spiritual songs. Hindi naman yung kaya ikaw ay gayaan, ay kaya ang sinusubaybayan mo yung mga bini at saka yung mga nasa billboard ng FM, kaya ikaw ay gayaan, iba ang dating ng, no. Naunawaan nyo yun? So may kinalaman ang being spirit-filled sa music. Kaya nga minsan masarap biglang nadalaw sa bahay ng Kristiyano, Kuya Ambet. Ginagawa ko yun ako'y nadating bigla. Brother Henry, wala akong merienda. Kaya nga ako'y dumating bigla. Kasi pag sinabi ko kayo naghahanda. At pinapakinggan ko ang tugtog sa bahay. Abay, may nahuhuli nga ako minsan eh. Hindi ko nasasabihin kung sino. Okay. Na yun ang tugtog, hindi Christian music, FM music. Hindi naman, DJS 702. Naunawaan niyo po yun? So, malaki ang kinalaman ng Spirit. Even the fruit of the Spirit, love, joy, peace. Pakinggan niyo ang music ng unbeliever. Wala ang fruit, sayang na sayang talaga. Kung maibabalik ko lang, sana dalawa ang puso ko. I never gonna dance again. Ako'y palayain sa kuko ng misis ko. You understand the point? Ang layo ng theme ng kanta ng Kristiyano sa kanta ng unbeliever. Paano ka magiging puspos ng espiritu kung puro kalungkutan ang pinapakinggan mo? Puro panghihinayang, puro heartbreak, puro being broken, puro being ang layo sa bunga ng espiritu. Kaya dapat tayo mga Christian, delete nyo na Spotify nyo na mga anlaman ay mali. I-delete nyo na sa inyong mga playlist ang mga non-Christian music. Delete that. Hindi yan makakatulong para mapuspos ka ng banal na espiritu. Eva Adan. Si Amber naimik. Siguro meron ditong nagsisimbang naimik ng ganyan. Kabastusan ang malimit na ganun nun eh. Nanawaan niyo po yun? So, paano ang Holy Spirit matutuwa may pinapakinggan kang hindi tama? Sabi ng Holy Spirit ng Bible, grieve not the Holy Spirit. Huwag mo siyang pighatiin. Sabi ni Brother Romel, yung iniquity, alam mo nang ang mali. Ba't mo gayayakapin pa yan? Hindi ko, Henry, ito'y sentimental ang music na ito sa aking buhay. Sana'y maulit-uli. May asawa ka na! Hoy! May asawa ka na! Iba na yung Naunaan niyo po yun? Kaya pangangabit ang nasa sa utak, ang pinapakinggan lagi ay kung maibabalik ko lang, kaya kita yung asawa, bigla rin na pangasawa ko. Dapat ay may time machine na bago ko ang history. Kaya gayaan tayo kasi hindi tayo mapuspos ng right music. Okay? Kaya ito yung pinapakinggan ko, may kinalamang malaki ang musika. It lingers in our ear. Mas madali kayong makatanda ng music kesa sa preaching. Tama? Sa ulo nyo ang Amazing Grace. Ano ang puntos ni Pastor ng 2023? Pero yung kinanta, ay tandaan nyo pa. Nanoan nyo po yun?
Kaya powerful ang music. Kaya be sure na ang music na nasa podcast mo, nasa Spotify mo, nasa sa playlist mo, nasa sa cellphone mo, sa MP3, MP4, JPEG, kung ano mang lalagyan mo niyan, na ano mong files yan, be sure na hindi nagigrieve ang Holy Spirit dyan. Para lalo tayong mapuspos ng Espiritu. Na pagka nakikinig, kahit sala na yung tono natin, kumakanta pa rin tayo. Alam niyo yung puso nakakanta yan ng Kanya? Opo, umaawit yan ng Kanya. Okay? Huwag mo lang tuong lalaksan pagka yung iba ay katabi mo. In music, 3, in menage. Pag sabing menage, yan ay family. Ang pagiging spirit-filled ay makikita sa daily life. Yung fruit nito, saan i-apply? Sa ating pagpapakasaya, sa ating musika, sa ating mga relationship. Tingnan po, ang puspos ng Espiritu, ito yung ating pag-a-applyan niyan. Saan kaya apply ang puspos ng Espiritu? Sa iyong asawa. Nako, kailangang apply ang pagiging puspos ng Espiritu sa asawa. Bakit nako? Kasi ito yung katotohanan. Kilalang kilala tayo ng ating asawa. Pwedeng magtago sa ibang tao, pero kilala tayo ng katuwang natin sa bahay, ng katuwang natin sa buhay. Lalo tayong mga fathers, particularly tayong mga husband. Our wife know us. Kaya, ang pag-a-applyan ng bunga ng Espiritu na pag-ibig, kagalakan, pagpapahinuhod. Saan i-applyan? Malimit? To your wife. Same thing din po sa mga husband. Tingnan po. Wife, verse 22, yung chapter 5, 22. Saan i-apply ito? Sabi rito, mga babae, pasakop kayo sa inyong sariling asawa. Di kayo bunga ng Espiritu yan, pagpapahinuhod. Bigyan ko magpapasakop din arin may mas matalino ako din Wala nga binibigay na pira, puro perwisyo. Pero bakit ka magpapasakop? Ay bunga ng Espiritu yun Love. Joy. Magbubunga nga na ako. Pero dahil sabi mo peace, ang mga tubal ay nagkalat. Ang hugasin nakatambak. Rane! Pero naalala mo ang bunga ng Espiritu, kapayapaan. Kapayapaan. Naunaan niyo po yun? Ito yung binabasa ko. Ang dami itong pag-a-applyan sa buhay natin. Bakit? Pag uwi natin sa simbahan, saan kaya apply ang Word of God? Di sa bahay. Naunaan niyo po yun? Itong ating mga pinag-aaralan sa simbahan, ito'y i-apply sa ating bahay mamaya pag uwi. Yung bunga ng Espiritu, love, joy, peace. Saan i-apply? Sa iyong asawang babae. Husband. Tingnan sa husband. Anong sabi sa lalaki? 25. Mga lalaki, ibigin. Di kayo bunga ng Espiritu yon. Bakit utos yon? Hindi natural yun. Lalo pa sa ating mga lalaki, ang napapansin ko talaga sa ating mga lalaki, ganito. Para bagang minsan ay yung pagiging sweet ay nung nanliligaw laang. At pag nakuha na, ay tapos na. Nawa nyo, ito yung aking observe sa aking sarili. Hindi ko alam kayo ganito. Parang ang tingin natin, malimit sa mga men, maling isip ito that marriage is the end point. Pag napasalan ko to, that's the prize. And amen! I did it! I get it! Ayos na! Sala. Marriage is not the end point of life. It is the beginning of new life. Kaya naisip ko nga, ibigan nung ako'y nanliligaw, parang ako'y sweet na sweet, chat ng chat. Bet ganun parang, alam mo na yun, di ako may kasama mo. Nanawa niyo po yun? Yan pala hindi talaga atin, yan ay bunga ng Espiritu. Kaya sa mga mag-asawa dito, dapat yung bunga na yan ay lagi niyong lalong pagbungahin pa. Keep dating your wife, keep chatting your wife, keep saying, I love you, hug her, love her, give her. Kayo naman babae, mga babae, hoy, magpasakop ka sa iyong asawa. Okay. At madaling mahalin yung mapagpasakop. At madali naman magpasakop sa mapagmahal. So, ang Bible talaga ay very
Pag tayo lahat ay spirit-filled, yung conflict natin sa married life, yan ay mababawasan. Kumbaga, hindi nasagay yung ilalim ng bangka sa mabato pag mataas ang ilog. Pero pag mababa ng ilog, yung bato sa ilalim ng ilog, nakuskus ng puwit ng bangka. Bakit? Nababa ang level ng tubig. Pero miski mabato sa ilog at mataas ang level ng tubig, hindi yan sasangge. So, kailangan pataasin lagi ang level ng fullness ng Spirit. Kaya pag pray natin, Lord, itong fruit na ito ay mangyari nawa sa buhay ko. In my wife, with my husband, sa children o yung mga anak. Paano ang puspos ng Espiritu? Children, obey your parents. So paano ang Spirit-filled na young people? Pag uwi sa bahay, anong gagawin? Facebook. Hawak ang cellphone. Hindi marunong mautusan. Hindi Spirit-filled yan. Ang Spirit-filled na young people, sa babae, submissive sa asawa. Ang Spirit-filled na husband, loving sa wife. Ang Spirit-filled na children, obedient sa parents. Hindi pwede sabihin, ako'y Spirit-filled. Kayo na lang ang maglaba. Ang mata ko'y nakagulo sa cellphone. Kaya ang utak mo'y naiiga na. Nanohan niyo po yan? Tingnan, sabi sa Biblia, children, obey your parents in the Lord. Ito na yung application nung binabanggit na kayo mapuspos ng Espiritu. In marital relationship, in parent and child relationship. Kumusta ang mga young people na ito? Kumusta ang mga YP sa inyong mga magulang pag-uwi, buhat sa church? Dapat maganda ang report. Ang anak ko talaga mula na nagsimba, ay hindi ko na mautusan. Na bumili ng alak. Yun! Hindi ko na mautusang bumili ng sigarilyo. Pero ako'y pagkagising ko'y nakapagluto na. Ang labahin ay naisalang na. Aba. At sasabihin, inay, upo ka lang dyan. Sana true. Hindi pa naginip. Even in master and slave relationship, tingnan po ito. Ako malapit na magwakas dito. Tingnan po. Maging sa boss at amo. Boss at amo. Boss at tauhan. Ang Spirit-filled ay nararamdaman din niyo. Boss, mga bossing. Anong sabi ng Bible sa inyo? Verse, nasa ba natin? Yan, yes, mga alipin. Mga alipin muna. Magsitalima kayo sa yaong ayon sa laman ay inyong mga Panginoon. May takot at panginginig, katapatan puso, na gaya ng kay Kristo. Hindi paglilingkod sa paningin. Oy, pagka ikaw ay empleyado, na ikaw ay Spirit-filled, hindi ka patama. Hindi ka madaya. Ang gusto mo lang ay sweldo, ayaw mo ng trabaho. Pagka Kristiyano ka na Spirit-filled ka, yan, ikaw ay naghahalo ng semento. Ikaw ay nagtatype sa computer. Ikaw ay may ginagawa mo ang lahat, hindi nakatingin ang boss, kundi nakatingin si Jesus Christ. Kaya ikaw ay nag-aayos bilang empleyado, hindi yung patama. Tapos Kristiyano ka pa, baptist ka pa, ikaw ay madaya sa trabaho. Hindi yan ang atin. Hindi yan ang Spirit-filled. Money-driven yang ganyan. Pera lang ang nagdadrive sa kanya. Kaya siya nagtatrabaho. No! Pagka Kristiyano tayo, even in our work, we put our best in our work, job, para sa Panginoon. At kayo namang mga amo, sabi rito, verse 9, mga boss, yung mga may tauhan, at kayong mga Panginoon, gayon din ang inyong gawin sa kanila. Okay? Iwan ninyo ang pagbabala. Patay ka sa akin pag hindi ka gumawa. Iwasan daw naman yung threatening. Yung threatening. Yamang na pag-alaman na ang Panginoon nila at ninyo ay nasa langit at sa Kanya'y walang itinatanging tao. So lahat ng aspeto ng buhay ay saklaw ng pagiging Spirit-filled. Pag inyong binasa po ang Bible. Okay? So, and finally, ang Spirit-filled life ay, ito yon, yung suma ng lahat. It is being riveted. Pag sabing riveted, parang naka-rivet, naka-fix in the glorious person of the Savior, Jesus Christ. 3 S lang naman ito kung tutuusin S1, Scripture. Para ikaw Spirit-filled, kailangan mo ng Scripture. Number 2, ang Spirit-filled, yung Spirit's fruit ay nagmamanifest sa ating buhay.
in many aspect of our life. Kaya kailangan natin ng Spirit's fruit. And finally, ang pinaka-goal, paano masasabing ako ko yung nipuspusan ng Espiritu? What's on your mind? Who's on your mind? May kanta mo doon She's always on my mind. Pagka ikaw ay Kristyano, who's on your mind? Anong sagot ng Bible? Ang Spirit-filled na nilalang ay ganito. Jesus is always on your mind. May talata pa ba tayo diyan? Kung nyo maalala, yung pinagkuhan ng talata sa Acts 7:55, nang si Stephen ay pinapatay na. At siya ay dying na. Anong sabi niya? Ang kanyang isip ay nakatuon pa rin kay Jesus Christ. Kaya finally, ang Spirit-infilled life o yung puspos ng Espiritu ay ganito. Ito yung tao na ang kanyang isip ay nakatuon sa glorious person of the Savior, Jesus Christ. Apo, Hebrews chapter 12, verse 1 and 2, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Yung isang preaching ko dati, Lord, save me. Peter nearly drowned. Bakit? Nawala ang tuon niya kay Jesus Christ. So para masabi ikaw Spirit-filled, una, babad ka sa Scripture. Ikalawa, yung Spirit's fruit nasa sayo. Bakit naman si Christ? Anong connect ng Savior kay Spirit? Anong purpose ng Holy Spirit sa John 16? Upang ipakilala niya siya. So, ibig sabihin, ang gusto talaga ng Holy Spirit, mas makilala pa natin ang ating Panginoong Jesus. Kumusta ka at ang iyong Panginoon? Anong pagkakilala na natin sa ating tagapagligtas? Nawa, ngayon pong umaga, lahat tayo manalangin yan na tayo mapuspos ng banal na Espiritu. Kaya magbabago ang ating attitude sa maraming aspeto ng buhay. Aha. Magbabago talaga. Pag uwi mo sa bahay, ano nakain na rin batang are? Ay, puspos ng Espiritu. Nanuhan niyo po yun? Ba yung asawa ko hindi nagbubunga nga kasi tinaypan mo Hindi. Nanuhan yun? Kasi meron ng ibang pumupuspos sa kanya. Kasarap. Sana ito yung mangyari po sa ating lahat. Tayo po yung manalangin. Panginoon, how we pray na i-infill mo kami, Panginoon. Lord, that's our